Hello everyone! Welcome back again to my channel. So mga kasukay, mga kalingap, ito bigyan po natin ng reaction video itong napanood natin sa vlog ni Ritz Falcon TV. No? Supportahan po natin siya, mga kasukay, mga kalingap. Isang charity vlogger na sobrang masipag po silang mag-asawa. Yung kanyang asawa ay si Aljos Eagle TV. No? Support po natin sila, mga kasukay. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa kanila, subscribe po natin. So, eto, pag-usapan natin about dito kay Nanay Helen at Tatay Rowel. Bakit pinipigilan? Sino ba yung pumipigil sa kanila na huwag i-vlog sila? So, eto, panoorin po natin sa video na ito. Pero bago natin simulan yan, huwag niyo pong kakalimutang mag-subscribe. Santos Matubang, Kalingap Rob, Ate Edna Vlogs, at yung aking YouTube channel, Gandang Emmy. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe and please hit the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga ina-upload na mga reaction video. So, eto, panoorin po natin. Welcome to my channel. Kumusta naman kayo dito sa lupa, kuya? Anong parang medyo may na ano ko? Ano po, nung isang linggo, nagpunta yung anak nung pag-agawad. Yung may-ari. Tatlong magkakasama. Nagtanong po yun kung saan daw ang lindero. Kahit tinuro ko naman doon, no? At magtatayo daw sila ng figure. Dito. So, magpipigiri sila dito. Bawal naman ang maramihang baboy, di ba? Pero kanila naman to, kanila naman. So, ibig sabihin, gagawin pa rin kayong caretaker o papaalisin na kayo? Hindi ko po bahat po, nakiusap nga po sa kanila na kung mayroon na mabibili na, ay papagbili na, lote? Pabaybayan na. Ano sabi? Sasabihin daw po niya kay papa niya. So sana kahit mura lang, no? Kasi naging caretaker naman kayo dito, no? At saka maituro nila kung saan. Titignan natin kung kaya natin, di ba? Para makatulong tayo na maano yung lupa doon. Pagka hindi, hanap tayo ng iba. Kaya lang, ang magiging problema natin, wala ka ng tataniman. Hindi wala. Yan po, mga kasukay, mga kalingap. Etong tinitirahan nila Tatay Rowel is hindi naman po sa kanila yan. Nakikitira lang po sila at parang sila yung nag-aalaga dyan, yung parang caretaker po sila dyan, mga kasukay, mga kalingap. So, yung pumunta yung anak at may balak yata na magtayo ng peggery, no, mga kasukay. So, hindi pa alam kung paalisin na sila dyan or anong mangyayari sa kanila dahil lang naman po sila dyan, nakikitira. So, eto nga, ang buti na lang, hindi iyan napatayuan kaagad, no? Hindi na agad napaayos yung bahay kasi mamaya bigla silang paalisin. So, hindi sayang yung pinagpagawa dun sa bahay ng mga kasukay. Kaya, ang gusto nila is sana magkaroon sila ng kahit maliit na lupa na pwedeng pagtayuan yung sarili po nila, no? Para pagtayuan ng kanilang bahay, para hindi naman sila mag-aalala na paalisin sila dyan sa pagtatayuan ng kanilang bahay dahil syempre bibilhin na yung lupa at sana merong mabili kahit mura lang, no, para kahit papaano is mapatayuan sila ng bahay, mga kasukay, mga kalingap, no. So maganda yun na magkaroon sana sila ng sarili nilang bahay, no. Kung mapapansin nyo, mga kasukay, mga kalingap, etong si Tatay Rowel, sobrang payat po niya, no. Siya, yung kita nyo sa mukha niya, napakapayat niya, parang sobrang problemado, no? Dahil sa nangyari sa kanila. Tapos yung anak pa nila ay, yung isang anak ay nanganak, tapos may problema din, yung asawa ay wala naman trabaho. Sa kanila din naman nakapisan. So, dagdag na problema, dagdag na isipin sa kanilang pamilya, no? Anak na buntis, tapos dyan din ang sa kanila. Talagang malaking problema po yun, no, mga kasukay, mga kalingap. Kaya kita nyo naman po yung sa mukha ni Tatay Rowel, kahit yung asawa niya is problemado sila. Dahil sabi nga nila, sabi ni ate, ano pangalan nito? Yung asawa ni Tatay Rowel, nakalimutan ko, pasensya na po. Sabi niya, siya yung nagbabudget, yung 300 pesos sa isang araw. Ilan po sila? Madami sila, no? Marami yung anak ni Tatay Rowel, mga kasukay, mga kalingap. Sa bigas na lang, sa mahal ng bigas ngayon. Yung 1 kilo, magkano ang kilo ng bigas? Diba?
yung 300 na yun ay hindi po yung sasapat sa pangangailangan nila sa isang araw. Eh, hindi naman laging may 300 araw-araw, no, mga kasukay, mga kalingap. Yun po yung realidad ng buhay, no. Kaya, sobrang nakakaawa din po yung kanilang kalagayan. Ano sila, no? Buti na nga nandyan si Riz Falco na tumutulong sa kanila kahit papaano ay nakakagaan, no? Kasi nabibigyan po sila ng grocery, tapos bigas. So, malaking tulong po yung naibigay sa kanila at kaunting pera, no? Amin na isa na nagkukontra. Ako po, naguluhan po ako. Nag-isip-isip ka din? Naguluhan po ako, talagang nagalit po ako. Sa anak namin na sa Manila. Kahit talaga ako. Nagkausap na po kayo? Hindi po talaga ako, kahit sa video call hindi na ako usap sa kanya? Ako na lang pa nakikiusap sa kanya. Sabi ko, anak ko, wala ka naman ibibigay sa akin na ganun halaga. Ba't ka naman makontra? Tipin mo na lang, yung asawa mo, may pamilya ka na. Sabi niya, sana, pag pinalis na kami dito, kaya saan mo kami ilalagay? Tama, oo, tama. Saan nga? Sa oras ng kadali-dalian, kagipit-gipit, saan kami pupunta? Wala ka naman dali-dali ibibigay kasi kasino lang ang sweldo mo. Sabi niya, ma, wala nga akong ibibigay sa iyo kasi ang sweldo kasi dito sa Manila, pambayad lang daw sa pag-training daw niya. Oh, yun pala. Tapos yun sa pag-tulugan daw niya, may bayad daw. So, kumusta naman po? Okay naman sa kanya na tayo po ay mag-vlog ulit? Opo, kinausap ko nga po yun. Na naman, kung ibang tao magtulong sa amin, huwag ka nang mangialam kasi ibang tao na yun. Kasi mabuti nga ibang tao kasi kahit pa paano tuloy-tuloy kayo na tutulungan. Kung sariling tao, lahat naman kumukontra, wala naman silang ibibigay sa amin. Sabi ko doon sa anak ko. So, ito mga kasukay, mga kalingap, no? Nalaman din po natin dyan na itong isang anak nila, Tatay Rowel at Ate Helena, alala ko na. Ate Helena ay kumukontra sa kanila na wag na daw magpa-vlog. Ito naman yung tanong ko. Masama bang i-vlog sila Tatay Rowel? 'Di ba? Kung ikaw na anak, eh hindi mo kayang suportahan yung magulang mo, is wag ka nang tumutol, no, mga kasukay, mga kalingap. Kasi yung hangad lang naman ng mga nagbablog kila Tatay Rowel is matulungan sila, no. At sila naman po yung nakiusap na muli silang i-vlog, mga kasukay, mga kalingap. So, eto yun, no. Tama naman yung sinabi ni Nanay Helen na yung anak niya is wala namang may ibigay na pera sa kanila. Bakit pa siya tumatanggi? Ito na, wala namang ibang motibo yung pagbablog. Gusto lang sila matulungan. Siyempre, kaya binablog para merong manood at merong sponsor na magbigay ng tulong para sa family ni Tatay Rowel, no, mga kasukay, mga kalingap. Kaya, buti nga may nagbablog sa kanila, no, kasi mamaya may mga mabubuting puso na makakita sa kanila, maawa, magbigay ng tulong sa kanila. So, malaking tulong po yun, no? Especially wala silang bahay. Kapos sila sa everyday nilang pangangailangan sa pagkain. At kita nyo naman po si Tatay Rowel, sobrang payat, no? Problemado. May anak pa na bagong panganak na yung anak na pangasawa ng anak niya is wala naman trabaho. Sa kanila pa umaasa, di ba? So, yung anak na yun na kumukontra, kung kumukontra siya, dapat kaya niyang suportahan yung pangangailangan ng family nila, no? Kasi hindi naman din siya nagbibigay. So, bakit siya tututol, mga kasukay, mga kalingap? Ang kawawa, yung mga magulang niya at mga kapatid niya. Okay lang siya kasi nasa malayo siya, nasa Maynila, meron siyang, okay naman siguro siya doon. Pero, ang isipin niya, yung kanyang mga magulang at mga kapatid na nasa probinsya na kapos sa everyday na needs nila. Sa pagkain, sa bigas, sa lahat, no? Kaya, wag na siyang tumutol, wala naman siyang magagawa, no, mga kasukay. Kasi, hindi naman siya nagbibigay. Okay lang kung nagbibigay siya, suportado niya yung family niya, pwede siyang tumutol. Pero kung hindi naman siya nakakapagbigay, para saan? Para tumutol siya, no? So, ituloy pa po natin, mga kasukay, mga kalingap. Sa lahat, ikaw yung gusto kong tulungan. Ano yung pwede kong maitulong, maibigay sa'yo na pwede mong kain-kainin, inumin, na kahit pa paano makapagbigay sa'yo ng lakas.
Na sana kapag dinawil na magkasakit ka. Pangalawa, ayoko mangyari na yung walang laman yung sikmura. Kasi alam mo yung bituka natin? Ang bituka natin, nagkikiskisan yan. Kaya yan ang design yan, nagkikiskisan yan. Pag wala na lang. Opo, di ba minsan tumutunog? Gumaganon-ganon siya. Kapag yan ay nagkikiskisan at walang pagkain na nakikiskis sa loob, ang kinikiskis niya yung sarili niyang bituka. Kaya kung bakit nabubutas ang bituka natin at nagkakaroon tayo ng tinatawag na ulcer. Pag may ulcer ka, yun ang mahirap gamutin. Alam mo kung bakit? Kahit anong pagkain ang inumin mo, kainin mo, susuka at isusuka mo yun kasi hindi niya tatanggapin dahil may sugat siya. So, ayan mga kasukay, mga kalingap, no? Maganda yung suggestion ni Ritz Palco na gusto niya na etong si Tatay Rowel ay bigyan niya ng kung ano yung maganda na gawin niya para makakain siya sa tama. Yung tamang oras kasi mahirap pong magkaroon ng sakit, no? Kapag nagkasakit si Tatay Rowel, paano na yung family niya? Siya lang naman yung sobrang masipag dyan na talagang gumagawa ng paraan para meron silang pangkain ng mga kasukay, mga kalingap. Kaya mahirap kapag nagkaroon ng sakit si Tatay Rowel. Kita nyo naman po sobrang payat po niya, no? Sabi niya, kumakain siya sa isang araw, isang beses lang. Hindi naman po pwede yun na isang beses ka lang kakain, no? Puro trabaho lang siya. Hindi niya iniisip yung sarili niya. Kasi pagdating ng araw, yung katawan naman niya ang manghihina. Paano kung magkasakit siya? Anong mangyari sa kanya? So, apektado buong family niya, no, mga kasukay. So, maganda yung suggestion ni Ritz Palco na tulungan si Tatay Rowel na yung kung paano kumain, pampagana sa pagkain, yung kung ano ba yung kailangan ni Tatay Rowel. So, maganda po yun para matulungan si Tatay Rowel na kumain siya sa tamang oras para maalagaan niya yung sarili niya. Kasi, kitang-kita nyo naman po, sobrang payat po niya. So, problemado, sobrang payat. Kawawa si Tatay Rowel, mga kasukay, mga kalingap. Kahit na ano man yung nangyari noon, bigyan po natin sila ng second chance, no? Kasi ganun talaga, minsan may mga pangyayari na hindi inaasahan na kailangan meron din naman second chance, no? Sana etong sila is matuto po sila ng mga kasukay, mga kalingap. Kaya sana mayroong mga mabubuting puso na tumulong sa kanila para matulungan po sila, mga kasukay, mga kalingap. So, maraming salamat po sa inyong panonood at lagi po natin supportahan lahat ng mga Kalingap partners, Kalingap reactors. So, hanggang dito na lamang po muna. Keep safe everyone. Thank you for watching. Mabuhay po tayong lahat.